Kumusta mga katropang basketball? Payag ba kayo na bumalik si Harrison Barnes sa Golden State Warriors kapalit ni Andrew Wiggins? Dahil sa issue pa rin ng luxury tax na kung sakaling isa sa Wiggins sa mga ititrade ng Warriors sakali man ay ang swap nila Harrison Barnes kasama si Kevin Huerter at future first round pick ay posible ayon sa isang hypothetical trade proposal ni Bleacher Report's Zach Buckley. Si Barnes ay naging malaking bahagi ng 2015 GSW NBA champion at kung meron nga daw na fit na kapalit itong si Wiggins ay ito nga daw dating Warriors player. Bagaman malaki yung naging bahagi ni Barnes sa championship run noong 2015 sa Warriors ay na-trade ito sa Dallas Mavericks at sa Sacramento Kings at ang pagpasok ni Wiggins sa Golden State ay sinasabing magpupuno sa naiwan ni Barnes sa Warriors. Pero sa akin mga katropa ay hinigitan pa ni Wiggins ang nagawa ni Barnes sa Warriors noon dahil ibang klase ang performance ni Wiggins sa Golden State bilang isang elite two-way player lalo na noong nakaraang NBA Finals. Kaya kung sakali man na magkakatotoo itong trade proposal na ito, sa tingin nyo ba ay kaya ni Barnes na at least sapatan ng maiiwan ni Wiggins sa Warriors? Pakicomment nyo lang po ang inyong masasabi mga katropa. Samantala, sa napabalitang pagkuha ng LA Lakers kay Patrick Beverley kapalit nila Talen Horton Tucker at Stanley Johnson ay nabuo ang mga usap-usapan na magiging issue nito sa pagitan nila Patrick Beverley at Russell Westbrook. Sa mga hindi nga nakakaalam ay may hindi magandang history ang dalawang ito. Nagsimula ang lahat noong 2013 playoffs sa laban ng OKC at Houston Rockets kung saan ay nagkabanggaan ang dalawa na nagresulta sa pagka-injured ni Westbrook sa kanyang tuhod. Dahilan upang hindi na makapaglaro noong playoffs si Brody at nagpatuloy pa nga hanggang sa ilang bahagi ng sumunod na season. At simula nga noon ay matindi na ang naging bangayan ng dalawa lalo na sa court na kung saan ay may isang insidente pa noong 2018 ng laban nila na kung saan ay nagkagirian na naman ang dalawang ito at kinailangan pa ng mga pulis para lang mapaglayo sila. Ayon sa mga ulat na ang Lakers ay kailangan ng serbisyo ng isang veteranong guard na sanay na sa playoffs at ang experience na maibibigay ni Beverley ay ang kailangan ng Lakers dahil ni minsan ay hindi pa nga nagmintis na makapasok itong manlalaro sa playoffs. Pero ang mabigat na tanong nga ay kung paano magiging chemistry ng dalawang manlalaro sa kabila ng sigalot sa pagitan nilang dalawa. Ayon sa isang NBA insider na sa malamang nga daw ay matuloy nang i-trade itong si Westbrook o kung hindi man ay hindi nilang paglaruin kagaya na lang ng ginawa ng Houston Rockets kay John Wall noong nakaraang season. At Jonathan Kuminga, impresibo sa kanyang unang pagsabak sa FIBA World Cup African Qualifiers sa koponan ng Democratic Republic of Congo. Matapos na manalo ng NBA champion at lumahok sa NBA Summer League ay nagtungo naman itong si Kuminga para suportahan ng kanyang mga kababayan para sa FIBA World Cup. Nagpakita ng versatility ang nasabing manlalaro na nakapagtala ng 18 points at 6 rebounds. Pero sa kabila ng mataas na mga numero ay inefficient pa rin siya matapos na ito ay makagawa lamang ng 4 out of 15 field goal at wala sa mga tres na itinira niya ang pumasok. Pero ang isa sa mga highlight niya ay ang kumpiyansa niya sa pagsagasa sa depensa ng Cameroon papunta sa ring dahilan upang makakuha siya ng mga foul at makagawa ng 10 out of 12 mula sa free throw area. Si Kuminga ay patuloy na pinaguhusay ang sarili na nag-average ng 9.3 points at 3.3 rebounds per game noong nakarang season sa loob lamang ng 16.9 minutes na paglalaro. Kaya naman, isang magandang training din ito para kay Kuminga at kung ma-improve niya ang kanyang shot selection kasama ng kanyang pagiging athletic ay di malayo na maging isa siya sa mga key players from the bench sa darating na season sa Golden State Warriors. Sa mga katropa natin dyan na bago pa lang sa ating channel, please don't forget to like and subscribe at mag-comment sa inyong mga masasabi. Maraming salamat po.